Salamat, Pastor D. Salamat, Ma'am Gigi. At hello, muling nakabalik po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. And it's really a great blessing for me to be here again. Thank you very much sa muling pagkakataon, Pastor. Amen. To God be the glory. Nakita ko ang inyong kasiyahan sa pag-awit. Opo. Salamat sa inyong mga musician. Praise the Lord. Mga choir members, purihin ang Panginoon. Kaya tama sabi ni Pastor let us make a joyful noise unto the Lord. Amen. At alam ko na naihanda tayo ng Panginoon sa umagang ito as we sing to the Lord, but the center of our worship is not just singing. As the Bible said, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in the spirit and in truth. Be with me in your Bible in the book of Luke, chapter number 6, in verse number 46. And this is the words of the Lord Jesus Christ. And this morning, we're talking about Jesus' very difficult question. Luke chapter number 6, in verse number 46. Just one verse, just follow me silently. In verse number 46, in Luke chapter number 6, the Lord said, "And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" Let's come to the Lord in prayer. Father God in heaven, this wonderful day, O God, that you have given to each and every one of us, we as your people, the church, we gathered together at your presence to hear the words of God. As we come before you, Lord, to your very presence, O Lord, prepare our heart. Matanggap namin ang pagpapala ng iyong salita na inihanda po ninyo, Panginoon, sa amin sa umagang ito, na sa amin ng pagtugon sa mga salita ng aming tatanggapin. At kung paano kami tumugon, doon nakaugat ang aming pagpapala. Pagpalain mo ang iyong lingkod, Lord, as I preach your word. Gamitin mo ako, Ama, sa iyong pong mga anak ngayong umaga na ito, Diyos ko, humihingi ng iyong pagpapala, kalakasan. Wala akong magagawa sa aking sarili, Lord. Umaasa lamang ng iyong pong kapangyarihan. Ngunit, Panginoon, patawarin kami anuman pong aming mga pagkukulang. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon. In Jesus' name. Amen. Makakaupo na po tayo. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning sa mga Ilonggo, maayo gid nga agas sa tanan, sa mga Bisaya, mayong buntag sa tanan. Sa Ilocano, hindi ko alam. Ang alam ko lang sa Ilocano napudot. Iyan lang nag-iisang alam ko sa Ilocano. Mainit daw, Pastor. Iyan lang alam kong isa. But then, praise the Lord, ay pinagkaisa tayo ng Panginoon sa church nito. Different tribe, languages and tongues, but we become one in the Lord. Amen? In the Lord Jesus Christ. Kaya ang Panginoon ay nagtalaga ng kanyang iglesia upang ang iglesia ay pinagkaisa niya tayo sa iglesia. Kaya tingnan natin ang iglesia ng ating Panginoon. Mayroong mga bata, may mga young people at different ages, different profession,
iba't ibang tribo, iba't ibang wika. Kaya nga tayo siguro pag nagsalita tayo ng sarili nating wika dito, maraming mga Bisaya, maraming mga Ilonggo, Pastor. Ano ba yung Bisaya, Pastor? Bisaya sa amin yan, pero pag Bisaya dito, pero sa amin sa Davao, ang tawag namin yan, Bisaya. Oh, Bisaya. Kaya kung inyo pong mapapansin, ako minsan nakakalimutan kong mag-Tagalog. Minsan nakakalimutan ko rin mag-Bisaya. Hindi ko na alam kung ano ba talagang lingwahe ko. Gumraduate ako sa UNOR, Bacolod City, but I grew up in Cadiz City like Brother Tino. Isa kami ng lugar. Then I was trained by God after my graduation, hoping na makapag-training ako dito, but then dito ko natagpuan ang panawagan ng Panginoon, and I enrolled in the Bible school and become a pastor. Dito po, una akong nagpastor sa Cavite, Molino, Bacoor, Cavite. At salamat sa Panginoon, tinawag ako sa Digos. Purihin ang Panginoon at no regrets. Salamat sa panawagan ng Panginoon. Ang paglilingkod ay hindi pagsasayang ng buhay. Ang paglilingkod ay buhay. Kaya purihin ang Panginoon. Now, this is the very difficult questions coming from the Lord Jesus Christ. And the single verse serves us the summation of Jesus' broader Sermon on the Mount. He directly challenges his followers, the faith of his followers, and he was distinguishing between just a verbal confession or profession of their faith and a genuine submission to his authority. That's why Jesus said, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Bakit mo ako tinawag na Panginoon, Panginoon, hindi mo ginagawa ang aking sinasabi? Ang sabi ng Panginoon, ang wika ng ating Panginoon, and this was the crucial question. This was the proving question. And this was the pressing question to his own very disciples, directed to his followers, calling him Lord, Lord. But Jesus said, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? And this is not a question about polite titles calling him Lord, but about their genuine allegiance to the Lord Jesus Christ's authority as being the Lord and Savior. And the Bible said, Jesus said, this was the investigative question. And the Lord Jesus Christ said, why? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Amen? Amen po ba? And he was talking to his own disciples, questioning about them. He said, why call ye me Lord, Lord? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? So everybody, we as Filipino people, everyone calling the Lord Jesus Christ Lord. As if the Lord Jesus Christ saying unto them, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Inulit pa ulit, Panginoon, Panginoon. Hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi. A very difficult question. As one day, when we met on that time, when the Lord Jesus Christ will come, tweaking to his every people, is saying, bakit mo nga ba talaga ako tinawag na Panginoon? Panginoon.
hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi. This is the warning against empty words. And by this time, he was challenging the sincerity of those who acknowledge the authority of the Lord Jesus Christ just upon the words only. Hindi mo naman makikita sa kanilang sinasabi, sa kanilang ginagawa. Alam mo yung pagtawag ng Panginoon, Panginoon, makikita mo yan sa buhay ng bawat tao. Ano ba yung saysay na tinatawag natin siyang Panginoon? Panginoon. Hindi naman natin ginagawa ang kanyang sinasabi, salita ng Diyos. Amen? Iba yun, di ba? Panginoon ba natin si Panginoong Hesus? Kaya tayo nandito. Pilit nating ginaganap ang kanya pong salita. And this is the heart of the matter. The real issue, mga minamahal, is the internal state of the heart. Revealed in the external obedience sa atin pong buhay na sumusunod. Amen po ba? Yung ating pagganap ng kalooban ng atin pong Panginoon. That's why ngayong umaga nito, by the Lord's wisdom, He put this question, not just His own disciples, He put this question that reaches even for us today. Pag tinanong ka kaya ng Panginoon, why call you me Lord, Lord? And do not the things which I say. Is it really a difficult question? Amen? So a very difficult question. Okay lang po ba? Sa aming simbahan po ako nagpipreach and series of lesson. Kaya pagdating ko rito, sabi ko kay Pastor, pag na-invite ako ng mag-preach dito, gumagawa muna ako ng mensahe kasi wala akong mensahe. Wala akong nahandang mensahe, mga previous message ko is just a series of lesson, book by book. Kaya ito po yung mensahe na dala ko. Ito yung binuo ko sa loob ng isang linggo. Kaya magtataka ako, tinitingnan ko yan, hindi ko ito memorize. Amen po ba? Amen. Maganda naman siguro yung mensahe natin na medyo bagong luto. Hindi gaanong kasi pag ilang luto mo na medyo masarap na yun eh. Marami ka ng ricado nilalagay doon, panag-isipan mo na ng gusto. Ito bagong luto to siguro medyo hindi gaano pero gayon pa man. Gayon pa man, di ba? Pwede na ba? Amen. So I will divide my sermon into 3 divisions. The people's mere confession, the Lord's clear illustration, and our fair decision. Let's go to the first one. The people's mere confession. That's why the Lord Jesus Christ, even on His day, He was putting a question to His own disciples and said, why call ye me Lord, Lord? And do not the things which I say, because people are just saying to the Lord, Lord, but it was just a mere confession. Amen po ba? Ang pagtawag na Panginoon, Panginoon is just that on the lips. Dito lamang sa bibig, Panginoon, hindi makikita sa totoong buhay. And people is always hypocrites. We Filipino people we're so much religious people. Pero pag pinag-usapan salita ng Diyos, ayaw natin yon. Pero napaka-religyoso natin. Ayaw natin matawag tayo kasama na hindi kumikilala sa Diyos.
Ngunit pag pinag-usapan ng totoong buhay, pinag-usapan kasamang pagganap ng kalooban ng Panginoon, abay ba yun? Pero pag pinag-usapan Panginoon sa bawat kalye, sa bawat tao, sa bawat mga tao kasama parating nababanggit at naririnig yung pangalang Panginoon. Panginoon. Tawag nga natin dyan minsan Papa Jesus. Ang iba naman, bro. Saan mo ba makikita yan? Kala mo, Panginoon, tawagin mo, bro. Are just a mere confession on the people's part. That's why he made such a question. And the question is he not a Lord? Yes, he is a Lord. But today, Christian, this word Lord is just a common word. Parati mo yang maririnig sa bawat tao. Hindi ko naman nakakalimutan ng Panginoon. Di ba? Tinawag pa yung Panginoon. Aba, yung simpleng salita niyan sa atin, amo. Amo yan, di ba? Amo pag tao. Amo. Pero pag sinabi mong Panginoon, Lord, iba yun. And there's just one Lord, even the Lord Jesus Christ. Amen. But this was just a confession that does not guarantee an inward conversion. A confession that does not guarantee an inward conversion. And there are those who prayed by their prayer, calling Him Lord. Di ba, amen? Ang lahat siguro ng reliyon, makikita mo yan. Tinatawag nila ang Panginoon. Panginoon. Pa ikaw naman ay membro ni Iglesia ni Kulapo, ay Panginoon din naman ang tawag mo. Diba? Ay sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, ay ang pagkatao ng ating Panginoon. Tinawag mo pang Panginoon, pagkatapos pagkatao din lang pala. Yun pagkakailala. On their prayer, they calling Him Lord. Ang iba naman kasama sa atin, yung mga malalaking simbahan, yung iniisip nating Panginoon, kaya kahit anong tanggap ng Panginoon, kahit ano ilang beses tumanggap sa Panginoon, hindi nakikilala at hindi naliligtas, hindi pa kasama ng sinasabing nadadama ang tunay na kaligtasan, walang assurance. Alam mo yung tinanggap na Lord? Alam mo yung tinanggap ng sinong tunay na tinanggap niyang Panginoon niya? Yung nakasabit doon sa altar na maliit, si Ninyo. Kaming mga Ilonggo, baw nga akong mga kasimanwada, kita, grabe kita ka mga Katoliko ba? Kami anay ha, kami anay. Mga kapatid kami muna. Kita, grabe kita ka religyoso. Ang aton nga Ginoo, actually, hindi si Jesus sa Biblia. Ang aton Ginoo, ara sa altar gamay. Revolto. And they pray on that Lord. Calling that little image, we call that in our Ilonggo kasama, our ninyo. We call it Lord. And we're thinking that just image is just the Lord Jesus Christ. That's why every time tanggapin ng Panginoon, yung tinanggap, hindi naman talaga si Panginoong Hesus sa Biblia. Ang tinanggap, yung ninyo sa altar. Bakit ko po nasabi yan? Ako po ay lumaking Katoliko. I am the member of the Catholic Church. And the first time I hear the gospel, someone that day, way back, it was, I think, I was second year high school that time. Someone who shared to me the gospel, pastor of the Bible Baptist Church.
Sabi ko, pag ako'y nakinig, sigurado iiwan ko ang aking pagiging Katoliko. Kaya nagsishare siya, hindi ako nakinig. Nandun yung aking presensya, ang aking isipan, wala. Nakpan ko yung aking paning. Dahil isang mga friend kong kasama niyan, dami kami, sila yumuko, tumanggap sa Panginoon, ako hindi. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ako nakinig. Sila tumanggap eh. Then after 4 years, when I was second year college, the same message, then I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Sabi ko, alam mo, ako talaga ay malaking T. Hindi ko alam. Pero nung tumanggap ako sa Panginoon, nung ako'y maligtas, never na akong pumasok sa simbahan ng Katoliko. You know why? Pag pumasok ka sa simbahan ng Katoliko, marong small, medium, at large. Hindi mo alam kung sino yung sasambahin mo dyan. Sino ba yung pinakapangulo ninyo dito? Sino yung pinakahari-hari dito sa inyo? At lahat nun, Panginoon nila. At tayo namang mga Tagalog, mga minamahal, we call Mary as Lord. Aba, Ginoong Maria. In an Ilonggo or Bisaya word, the word Ginoo means God. Is Mary God? Mayo pa si Mary. Sa mga Bisaya, mayo pa si Mary. Ginoo. Mabuti pa si Maria Diyos. At yun ang paniniwala ng atin pong lumang paniniwala kasama. So, people call Jesus Christ Lord on that prayer. On their great need. They call the Lord Jesus Christ Lord. Tulungan mo ako. Itong parati kong, ako'y bago sa Digos. Ang parati kong maririnig sa mga miyembro ko na, Lord, tabangay mi Lord. Lord, tabangay mi Lord. Sabi ko, wala na ba kayong ibang mas mabanggit sa Panginoon? Yung tulungan mo ako, Lord, tabangay tulungan. Na may kinanglan, Lord, may pangangailangan kami Ginoo. Tabangay mi. Wala na ba kayong mabanggit na ganyan? Wala na ba kayong ibang word na masabi sa Diyos? Tulungan mo kami, Panginoon, tulungan mo kami. Hanggang isang araw, pag ako kasama ng mga miyembro, alisin niyo yung sabi ni Juan, ha? Palitan niyo yung panalangin niyo, just pastor. Sa gitna ng pangailangan, ang tao doon lamang makakilala sa Panginoon Lord. Di ba, amen? Pero yung pagkakilala at pagtawag niya sa Panginoon Lord, ligtas siya. Nananalangin siya, tinawag niya ang Panginoon Lord, pupunta siya sa langit. Natatakot siya sa Panginoon, sabi niya, Ginoo ko. Pupunta siya sa langit. And many people, they're just calling to the Lord Jesus Christ on their prayer out of fear, on their great need, are just a mere confession. But there was no inward conversion. And the judgments day, one day, when we face the Lord Jesus Christ one day, ito yung word ng Panginoon. And why call ye me Lord, Lord? And do not the things which I say. Kaya bantay ka? Tayo bang taong ito?
Tinatawag lamang natin ng Panginoon, acknowledge lamang natin ang kanyang lordship sa prayer. May pangailangan tayo pag nakaramdam tayo ng takot. At ang tanong mong Panginoon, bakit mo nga talaga ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi. Are just a confession that does not guarantee an inward conversion. A confession that is denied by action. As Jesus said, "And do not the things which I say." Hindi mo ginagawa ang aking sinasabi. Tinatawag mo ko Panginoon. Inulit mo pa Panginoon. Hindi mo nga alam ang salita ko. Ayaw mo nga ang Biblia. Ayaw mo nga malaman ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Kung ayaw mong malaman ang Biblia, ang pagganap pa kaya nito? A confession that is denied by action. And do not the things which I say. Sa ating mga Kristiyano, nagpapakilala tayong Kristiyano, di ba? Amen? Pero minsan, minamahal, yung ating gawa, nagpapakilala talaga kung sino tayo. Amen po ba? Amen. Sabi, naalala ko, sabi ng aking pastor, Pastor Mac, kahit lalagyan mo pa ng billboard, sabihin mo pa, I am a Christian. Hindi naman makakitaan ang ating buhay ng tutong tunay na pananampalataya. We're just as hypocrites. Amen po ba? Amen. Sa ating mga ginagawa, malalaman kung talaga bang Panginoon natin ang Panginoon. Kahit sabihin mo pa, Amen! Praise the Lord! To God be the glory! Paglabas mo ng simbahan, wala din namang nangyari. Ayan. Si praise the Lord, dumaan na. Di ba? Minsan kaya tayo, ginagawa tayong byword, mga taong napapalibot sa atin kasi hindi makikita yung pinaniniwalaan natin. And on that day, isang araw kasama sa pagharap natin sa ating pong Panginoon, this same word, maririnig natin sa ating Panginoon, and why call ye me Lord, Lord? And do not the things which I say. A confession that does not guarantee an inward conversion. A confession that is denied by action. A confession that is marked only by listening. And Jesus said, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? The Bible said, we're the doers of the word, not the hearers only, deceiving your own selves. The reason why we listen to the words of God is for us to do the things that we hear coming from the words of God. If we look on Joshua chapter number 1 and verse number 8, as Joshua said to his people on that time, to the Israelites, he said, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Then he gives the very reason. He said, that thou mayest observe to do. Not just some, but he said, to do all that is written therein. Alam mo yung worship God in the spirit and in truth. Amen? I preach
you listen. As you listen, after you listen, you respond. But the best response is how we do things, mga minamahal nating napakinggan. You know what is really worship? Worship is not just on the altar. Worship is when we do the things na narinig natin salita ng Diyos. Ang problema sa atin, minamahal, sanay na tayong nakikinig. Diba, amen? Amen po ba? Minsan sinasabi, alam ko na yan. Luke 6:46, why call you me Lord, Lord, and do not the things which I say? Pastor, pangilang pastor ka naman nag-preach niyan? Hindi ko alam. Pero matagal ko nang napakinggan niyan. Sa aming simbahan, pastor, ganun din. Pag nag-preach ako sa aming simbahan, maganyan mo. Pero pag nag-preach ako sa simbahan ko, minsan di maiwasan yung mga miyembro ko natutulog. Hindi nakikinig. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero pagka minsan mga minamahal, when our heart is departed from the words of God, troubles will come. Hindi mo ba alam na lahat ng problema natin every time, bakit tayo nagkakaproblema? Nawala tayo sa salita ng Diyos eh. Wala na tayong gana. Pinababayaan natin ang ating sarili. Noong araw, salamat sa Panginoon, napakinggan natin mula dito, pinakinggan natin, ilalabas lang natin sa kabila, napapakinggan natin, ilalabas lang natin sa kabila. But when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we know that we're saved. We know that this is the words of God. We know that every time we listen to the words of God, there's so much authority upon this word. But sometimes we refuse to listen. Then problems will come. Troubles will come. Pag lumalayo na ang puso natin sa salita ng Diyos, Kristiyano, problema na yan. We invite problems sa buhay natin. At ako po'y nagsasalita kung ikaw po'y matagal ng Kristiyano. Hindi ako nagsasalita by principle. Nagsasalita ako in reality sa buhay ng Kristiyano. And every time, the Lord challenged our heart. Why call you me Lord, Lord? And do not the things which I say. Salamat, di ba? Mayroon tayong allegiance to the Bible. Allegiance to the Bible. Diba? Amen? God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against thee. That is our allegiance. A question of hypocrisy. A question that is directed to his own followers. And he was talking on his own followers and own very disciples. And Jesus said, why calling me Lord, Lord? And there is a repetition
repetitions of the word, Lord, Lord. It's just the emotional, intimate claim of closeness. And this word, hindi ito sinabi kasama sa mga taong labas, walang buhay na walang hanggan. Sinabi ito sa mga Kristiyanong kagaya mo at kagaya ko. That sometimes it happens for us. It happens to you, it happens to me. We're just calling the Lord, Lord. And do not the things which I say. Iyan ang nakakalungkot. Iyan ang nakakalungkot sa buhay ng ating Panginoon. Na ang salitang ito, sinabi niya sa kanyang mga sariling disipulo. Bakit mo ako tinawag, Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi. Tayo namang mga Kristiyano, pag nakarinig tayo, sana marinig ito ng hindi mananampalataya. Hindi ito sinasabi sa mga taong hindi mananampalataya. The context of the verse, the Lord was talking to His own disciples. Amen? So, tayo minsan Kristiyano, alam mo ba ang buhay natin hindi natatapos sa pakikinig? As we listen to the words of God, we worship God. But the best manifestation of our worship is how we act on it. How we do it. Paano natin ginanap ang kanya pong kalooban. Number 2, the people's mere confession. Number 2, the Lord's clear illustration. Way back on our text, in verse number 47, after 46, verse 46, on verse 47, it said, Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and digged deep and laid a foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell. And the ruin of that house was great. The Lord, He relate the hearing and the calling Him Lord on building on a house. Ang ating pakikinig at pagganap ng salita ng Diyos. Ang mga kasunod na talata may relasyon sa pagtatatag ng bahay. Amen? But our Lord is not giving us a lesson on how we build building. Build house. Hindi po yan ang nais sabihin ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon kung paano natin itatag ang atin pong sariling buhay ayon sa salita ng Diyos. Amen? Kaya alam nyo ba, ang buhay pala natin na itatatag sa salita ng Diyos. Sa ating napapakinggan at sa ating pag-acknowledge ng Kanya pong pagiging Panginoon.
doon na itatatag ang buhay mo at ang buhay ko. Sino ako? Ako ito. Yung dating buhay ko, ito ang aking dating buhay. Walang salita ng Diyos. Pero ako ngayon, ito ako ngayon. Pinagtibay ng salita ng Diyos. Hinubog ng salita ng Diyos. Binuo ng salita ng Diyos. Our life is our house according to the parable. We're building the house, and the house is our lives. And we're building it on the words of God. Gumagawa ng bahay. In Matthew chapter number 7, verse 24. The Bible said, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. So the first thing, as the Lord's clear illustration, how we build our lives on the words of God, there is the choice that defines. My choice defines me. Your choice defines you. That's why Jesus said, therefore, after hearing on the words of God, after God gives a clear illustration, Jesus said, therefore, it marks our decision. It marks our choice. As we listen to the words of God after that, the best thing is, ano ang ating desisyon? Di ba tama? Hindi naman siguro magic na ganito ako. Iniwan ko yung aking profession pagkatapos nun ganito ako. Iniwan ni pastor ang kanyang profession tapos ganyan siya. Hindi po yan. On our part, we made a decision. So as we listen to the Word of God, after we listen to the Word of God, gumagawa tayo ng desisyon. And our decision defines us. That's why Jesus said, therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken unto him a wise man, which built his house upon a rock. Amen? Siguro lahat naman tayo naniniwala ko that every one of us is a builder. We build our lives. Amen? Mga binata, sino dito gusto ng mag-asawa? Ang tanong ko sa iyo, may bahay ka na ba? As the Bible said, he built his house. Sino dito ang gusto ng mag-asawa? Lalaki. Ang tanong ko sa iyo, may bahay ka na ba? Alam mo yung langgam? Marunong gumawa ng bahay,
Langgam yun. Even the spider is a builder. He built his own house. You and I are builder. We are building our own house. We're building our lives. So everyone is a builder. Kaya bago ka siguro mag-asawa, manalangin ka, Lord. Sana may bahay na ako. Pwede naman. Ang upahan lang muna. Ang hirap kaya, no? Naalala ko, 1972 ako pinanganak eh. Tapos, nasa gitna kami ng market sa Cadiz City. Inilipat kami doon sa isang lugar sa may gilid ng dagat. Nag-iisa kami doon. Yung aking kapitbahay, siguro mga 1 kilometro at kalahati. Yung aming kapitbahay. Noong araw, hindi problema yung lupa. Di ba, amen? Nagtayo ka lang ng bahay dyan, bahala ka na. Ngayon, papatay ka ng bahay mo dyan, di lulupa yan. Kaya mahirap na ngayon magpatayo ng bahay. Amen? Kaya karamihan ng mga young people, mahirap na mag-asawa, pastor. Noong araw, nung pipis ako, wag munang mag-girlfriend at boyfriend hanggat hindi pa tapos sa pag-aaral. Amen? Sabi ng mga young people, amen, pastor! Yung ayaw, umalis sa simbahan. Kaya marami akong nawala ng miyembro eh. Aba, ito na ngayon, mga anak ko, graduate na, matagal na yung gumraduate. Ano ba? Sabi ko, pambira, tagal nyo naman. Hindi pa ba kayo mag-asawa? Tinitingnan ang hirap ng buhay. Wala pa kasi akong bahay, pastor. Ay, hindi ko alam. Pero alam niyo ba, nag-usap kami ni pastor, no? Kami mga pastor, gusto namin yung miyembro namin, makakapag-asawa din ng miyembro ng simbahan. Parang sa amin din. Sabi ko, yung mga young people ko, babae at lalaki, talagang akala mo may mga relasyon eh. Sabi ko, sweet-sweet nyo ah. Parang hindi kayo mahulugan ng karayom. O sabi ko, ituloy na lang natin yan. Sabi niya, ayaw ko dyan, pastor. Bakit kaya, no? Bakit kayo pag isang simbahan, ayaw magliligawan? Pero, ito lang hamon ko mga young people. Pag hindi pa kayo nakagraduate ng kolehiyo, huwag muna kayo mag-asawa. Lalo na mga dalaginding pa dito, mga binata namin, huwag muna, hintayin nyo muna. Pero kayo mga nakagraduate naman, maawa kayo sa buhay nyo. Lalo na yung mga babae naman, mga matagal nang gumraduate, tigang na. Gusto niyo pa bang magkaanak? Mag-asawa na kayo, oy. Sa Bisaya, tiguwang na mo. Kung gumraduate ka naman, mag-asawa ka na. Huwag mo nang isipin, si ganito, ganyan, di pa nakatapos, pastor, si ganito, si ganyan, ang Panginoong papaaral sa kanya. Hello, nakagraduate ka na eh. Tirahin mo na yan. Huwag ka nang mag-isip. So, the commitment to obedience, and this is the wise builder, is that therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, wow, doeth them, siya nakinig na aking salita at ginanap. I like this. And doeth them, at ginawa. Hindi ko alam kung paano ko mo pinakinggan. Pero ang the best way is, ginanap mo. Nakita ko sa parabola, sabi ng Panginoon sa mga Parisiyo, sino ba ang mas maganda? Nakinig. Ang tatay pumunta doon sa panganay, sabi niya ganito, ganyan.
gawin mo ito. Sabi ng panganay, yes, gagawin ko yan. Pero hindi niya ginawa. Pumunta siya doon sa pangalawa, gawin mo ito anak. Sabi niya, ayoko. And afterward, he repented. Din ginawa niya. Di ba, amen? Sino bang pinagpala? Sabi niya, di yung pangalawa. Di ba, amen? I don't care kung ayaw mong pakinggan ang sinasabi ko. I don't care kung ako'y magbibisayo, magtatagalog, mag-iilonggo, I don't care. What I care is, kung ganapin mo yan. Yan ang importante. Kung ma-offend ka sa sinasabi ko, sige lang. Sige lang, brother, God bless you. Pero pagbalik mo naman, ginanap mo. Di ba, amen? Ay, purihin ang Panginoon. You are a wise man. A commitment to obedience. Those are the wise builder. Those are the wise builder. Kaya alam mo, yung itatayo natin ang bawat buhay ng mga taong ito sa Panginoon, hindi po madali. Sunday after Sunday, I preach. Wednesday after Wednesday, I preach. Lord, sana lumago itong mga anak mo. Nihintay ko, tinitingnan ko, pag na-offend, binibisita ko, nabalik ko sa simbahan. Yan ang trabaho namin, pastor. I-challenge namin, parang ayaw niya. Medyo mag-hold muna kami saglit. Video pag nakabuelo naman, tira na naman ulit. Hamunin na naman ulit. Yan yung trabaho naming pastor. You know, our desire is, ang salita ng Diyos, magkaroon ng kaganapan sa bawat buhay ng bawat mananampalataya. I remember that time, bago ako sa Digos. First year, second year bang hirap. Namon ko sila mag-soul winning. Turuan ko ng soul winning na ganyan, ito mag-soul winning, ganyan, ito. O sige, practice na ganyan. After our worship service hapon, practice ng soul winning. Abay, kalaunan, kumukunti yung aking mga mananampalataya ng mga atin sa hapon. Hindi na Bakit? Alam nila magsusoul winning eh. Parang dadalhin kami ni pastor doon sa soul winning talaga. Kaya iniba ko na naman estilo ko. Hindi. Iniba ko na naman. Binrake ko muna yun. Parang at least trick pagka-mention ba? Fellowship na lang tayo. O, sumaya na ulit. Balik ulit tayo. Go back to our main business. Yan ang pastor eh. Yun yung panawagan ng pastor. Kahit ano gagawin niya, madala ka lang niya salita ng Diyos. Kahit ano gagawin ng lingkod ng Diyos, ikaw na miyembro ng simbahan, ang inyong matapat na pastor, ang kanyang naisin, ikaw ay madala niya sa desisyon mo, salita ng Diyos. Hanggang isang araw, isa, dalawa, tatlo, hanggang buong simbahan na. Ganon din yung aming commitment pag pinag-usapan ng pagbibigay. Akala mo yung mga mananampalataya, nahamon na pag-uwi niyan, pambira. Bakit nag-iba yung ating kwan? Kaya alam nyo ba, nung ako'y magturo ng first fruit sa simbahan, first year, first mission anniversary, Pastor Mac is our speaker. Pastor Mac, mag-preach ka ng first fruits. Akalain mo yun siguro mga 3/4 ng aking audience na wala. On the very first year ng mission, I teach on giving. Ay, wala akong magagawa. Nagturo ako, pananagutan ko sa Panginoon. Nakinig ka, pananagutan mo sa Diyos.
He that heareth these sayings of mine and doeth them is likened unto him a wise man. Amen? And there are three necessary things if we want to be wise. It said in verse number 48 in our text, Luke 6, "He's like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on the rock." Three things for a builder to be wise, a wise builder. There must be a coming to Jesus and hearing to Jesus' words and doing what Jesus says, even in a difficult time. It said, "He that cometh to me." So there was a coming. Verse number 48, 47. "Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them." Three things to be wise builder. Coming to Jesus, hearing Jesus' words, and doing what Jesus says. For us to be a wise builder of our own lives, three things it must happen. Coming to Jesus, listening to Jesus' words, and doing what Jesus says. And in the Greek text, these are the present participles which indicate a continuous coming, continuous hearing, and continuous doing what Jesus says. Alam mo ang sekreto sa buhay Kristiyano? Tuloy lang. Keep on coming, keep on hearing, and keep on doing what Jesus says. Keep on coming, keep on hearing, keep on doing what Jesus says. Yan sekreto ng buhay. Pastor, wala pa, hintay lang. Hindi pa tapos ang Panginoon. But keep on coming, keep on hearing, keep on doing what Jesus says. Huwag kang tumigil. Wag kapatid, wag. Huwag kang tumigil. Keep on coming. Amen? Keep on hearing. Keep on doing what Jesus says. These are the three elements of a wise builder. Keep on coming, keep on hearing, and keep on doing what Jesus says. The choice that defines is our decision. The commitment to obedience, the wise builder. The chaos of disobedience, the foolish builder. In Luke chapter number 6, in verse number 49, "But he that heareth and doeth not." It's like a man that without a foundation built an house upon the earth. Against them the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. The question is, what made the foolish builder choose
unwisely. The first thing is because he wanted to avoid toil. As it said, the wise builder, he dig deep until he found the rock. And when he found the rock, he built the foundation on that rock. It means, on the part of the wise builder, there was a great toil. But on the foolish builder, he avoided toil. Tamad. Alam mo ba yung katamaran ng tao? It affects for us spiritually. Kung tamad ka, sa Ilonggo, tamaran. Sa Bisaya, tapulan. Pag tamad tayo kasama, apektado ang atin pong spirituality. Sino ditong taga-Negro sa Iloilo? Salamat. Kaming mga taga-Negro sa Iloilo, very early in the morning, before ang araw ay sumikat, lahat ng mga bata nakatayo. Lahat ng mga bata gising. Yan ang ugaling Ilonggo. Nakatuwad ka ganyan sa unan mo kasi gusto mo pang matulog, bunalan. Ay lahat ng mga bata sa mga Ilonggo, bago sumikat ang araw, sabi ng lola at lolo, gising na. Gising na. Anong sabi nila? Uulan daw ng grasya. Hindi daw kami nakasalo kasi tulog pa kami. Sabi naman ng iba, paano pag umulan ng bato? Pero yung ugali ng Ilonggo, Negros and Iloilo. Very early in the morning, lahat ng mga bata nakapaligo na 6 o'clock in the morning kakain sabay-sabay. Isang ordinaryong pamilya ng Ilonggo. Sa Bisaya, sa amin, sa mga Bisaya, sa amin, alas 8, alas 9, tulog pa. Ha? May marka pa ng banig dito. Hindi ko sa sinisira ang mga Bisaya. Thanks to the Lord Jesus Christ, tumanggap tayo sa Panginoon. Pero alam mo ba, ang espiritualidad ng tao parating nakakabit sa kanyang katamaran. Sa amin, alas 9, manunod ka, wala kang masundot, tulog pa. Bantayan mo. Makato ka na. Pero ang ugali talaga ng mga Bisaya, Cadiz City, lumaki ako sa market, alas 2, alauna, alas 2, market day. Madaling araw, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, medyo tahimik na yan. Cadiz City is just sabihin mo na 4th class city. Kasi kayo, talagang lumaki sa market. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, wala na yan. Sa Digos, alas 8 na, pupunta ka ng market, ay, sa mga Bisaya, minaw pa kayo. Wala pang tao. Tulog pa. Sa mga Tagalog, hindi ko alam.
Hindi ko alam. Pero kung maaga tayong nagising, maaga tayo sa simbahan. At pag maaga tayo sa simbahan, tayo ang ginagamit ng Panginoon. Kaya yung mga taong ginagamit ng Diyos, hindi sila mga taong walang ginagawa. Ikaw na ginagamit ng Panginoon, hindi ibig sabihin, wala kang ginagawa, mayroon kang ginagawa! Busy ka! Amen po ba? Pero mga taong walang ginagawa, tingnan mo yan, tamad sa buhay, tamad din sa Panginoon. Pag tamad sa buhay, tamad sa Panginoon. Kaya mga young people, baka pagkatapos ng kain, sino pa magliligpit ng mga plato na yan? Kailangan pa nating humingi ng isa pang undoy na kailangan dumaan yung bagyo at baha para linisin yung mga plato na yan. O kaya naman tawagin natin ang pusa at aso para dilaan yung mga plato na yan. Ay, kayo mga bata, hindi kayo nandyan para mag-cellphone ng mag-cellphone. Amen? Kayo nandyan para maging katuwang sa inyo pong sariling tahanan at ang iyong pagiging katuwang, paggawa sa bahay, paglilinis, paghuhugas ng plato, paglalaba. Hello? Nakakalungkot pagka minsan, ang galing mong manligaw at ang galing mong magpaligaw. Hindi ka pa marunong maglaba ni sarili mong underwear? Dapat marunong ka na yan. Amen po ba? Amen po ba? Pag uwi sa bahay, mamaya, baka naka-cellphone ka naman at sino bang maghahain sa'yo? Mama mo? Ma, anong ulam, ma? Ang kasipagan may relasyon sa iyong spiritualidad. Tandaan natin to, ang kasipagan mayroong relasyon sa iyong spiritualidad. Pag tamad ka sa buhay, tamad ka rin sa Panginoon. Pag wala kang ginagawa, wala ka rin gagawin sa Diyos. Pag may ginagawa ka, sanay ka eh. Sanay ka may ginagawa. Pag pumunta sa simbahan, di ba? Di ba? Bakit gagawin no? Wala akong ginagawa eh. Bagus ba? Noong araw, pag bumisita ako sa aking tiyuhin, sa tiyahin ko, sa mga kapatid, dito yan papuntahin. Kasi alam mo kung bakit? Ang tiyahin ko, pag naglalabad, sabi ko, boy, lalabad ka, marunong ako maglabad tiyahin. O parati ka dito sa akin. Di ba, amen? Hello? Amen? Kasipagan ng buhay. Kaya pag masipag ang tao, masipag din siya sa Panginoon actually. Short-sighted. Hindi siya nag-isip. Hindi niya hinanap yung foundation. Hindi niya inisip na after 6 months, i-build his house on the sun. After 6 months na minamahal, darating yung ulan. Darating yung bagyo, magkakaroon ng baha. Yung sinasabi niyang sun, doon dadaan, bubuhos. Doon dadaan kasamang tubig. At wala siyang pundasyon. Dito daw pala sa Manila, ano ba pala ito? Maraming mga ilog. Kaya hindi nakapagtataka, parating bumabaha dito. Pasig. Di ba? Makati. Alam mo ibig sabihin Makati? Makati kasi ang tubig, pag dumaan ang tubig, nandun ka Makati. Kaya, parating binabaha.
Amen? Maliban doon na parating binabaha, mayroon pang mga ghost project, flood control. Ay talaga namang magkakaroon talaga ng baha. Pero hindi tayo nag-uusap ng politics, ha? Hindi ako pro-Duterte tsaka anti-Duterte, anti-Marcos tsaka pro-Marcos. Hindi po. Ang ibig lang sabihin nito, mga minamahal, huwag nating dayain ang Panginoon, alam niya. Kung gusto mo ng isang maayos na buhay sa Panginoon, magpagal ka. Hindi buhay na paisi-isi. Mag-isip ka. Pag-isipan mo ng gusto. Huwag tayong maging mangmang. Amen, Christian? He was self-fully. And the Bible said, he built his house. And that was his desire. The foolish man built his house. And there's nothing wrong about his desire of building his own house. Alam mo yung isang tao kasama na doon sa streets, homeless, nagdi-desire nga na magkaroon siya ng bahay. So ang bawat tao kasama nagdi-desire ng bahay. Amen po ba? There's nothing wrong with his desire. Lahat ay kanyang gaganapin kasama lahat ng skills sa pagpapatayo ng bahay. Lahat ng materyales, mga minamahal, na iniisip niya upang itayo ang kanyang bahay. Lahat, mga minamahal, na sinasabi niyang kulay, magagandang design, nandun na sa kanya, pwede niyang gamitin. Alam mo yung problema ng taong ito? Nagtatayo ng kanyang bahay na walang pundasyon. And the foundation is Jesus Christ. Maraming matatalino. May pinag-aralan mayaman. Nagtatayo ng bahay, walang masama. And they become fools. You know why? Because they build their own lives, not on the foundation which is Jesus Christ. Ang pinakamangmang na desisyon ng taong ito, nagtayo siya ng kanya pong bahay na walang pundasyon. And the foundation is Jesus Christ. On Christ the solid rock I stand, no other ground is sinking sand. No other ground is sinking sand. Naturingan na mangmang ang taong ito, itanayo niya ang kanyang sariling bahay na walang pundasyon. At marami sa mga tao na nagtayo ng bahay, walang pundasyon. Ang pundasyon ng kanilang buhay, hindi si Kristo. At the end of the day, the Lord said to them, why call ye me Lord, Lord? And do not the things which I say. On that very day, when that day will come, when we face Jesus Christ, it exposes his own self. Is he a wise builder or a foolish builder? As Jesus said, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Maraming tao one day sa pagharap sa Panginoon kasama mga tao sa buhay, nagtatatag ng bahay, napakagandang bahay, walang pundasyon. Hindi naitayo sa tunay na bato, ang tunay na pundasyon. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, and the foundation is Jesus Christ. Last,
Last, the people's mere confession, the Lord's clear illustration. Last is our fair decision. In Luke chapter 6, verse 46, it said, "Why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" In Matthew chapter number 7 and verse 21, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which is in heaven." Verse 26 in Matthew chapter 7, "And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand." And Jesus by this time end his sermon with an analogy, with an illustration, with a vivid picture of two kinds of lives. One that survives judgment, and one that does not. That's why, mga minamahal, at the end of his sermon, he was calling our decision. Ngayong umaga na ito, anong klaseng buhay ang iniisip mong itatayo? A life which survives on the judgment, a life which survives not on the day of judgment. And there are a lot of decisions that people make in our day and consider, for them, they consider as a very important. What are those decisions that to them they consider important? There are decisions about the physical well-being. Desisyon na patungkol sa kanilang diet, medical care, lifestyle. Those are very important decisions. Ingatan mong katawan mo. Amen? Amen po ba? Hello? Kaya hindi lahat ng pinagpala, actually pagpapala. Lahat po ng sakit galing sa pagkain. At karamihan ng sakit galing sa pagkain. Minsan di tayo nagtatights kasi mas inisip natin baka magutom tayo. Pag kumain naman tayo ng kumain, sakit naman ang abutin natin. Sabi ng aking pastor, if you want to live long, eat little. Gusto mong mabuhay ng madali? Eat and eat. Kumain ka ng kumain. Hanggang magsilakihan na dito mo. Para ka ng palaka. Mas iba magsilakihan dito, dito pa magsilakihan. Decisions about, in terms of relationship. Sinong makakasama ko? Sinong magiging asawa ko? But the most important decisions you ever make is the one that has most impact, most enduring effect, is a decision which is a religious decision, a spiritual decision. Tanungin kita, anong plano mo sa Panginoon? Punong-puno ka ng plano sa buhay, ang tanong ko, anong plano mo sa Diyos? At ito ang ating buhay.
make a decision to build your own house that withstands all the storms of life. Alam niyo ba na ang storms is a normal part of our life? As James said, my brethren, count it all joy when you fall into diverse, it means many, temptations, storms of life. Storms are common. Problems, troubles in our lives, those are natural. But we should build our house to withstand all the storms of our lives. There must have the economic problems, financial. Some are suffering of a financial loss. Mahirap ka ba? Kapos. May problema ka ba sa pera? Be faithful. As the Bible said, give, and it shall be given unto you. Huwag mong baligtarin. Huwag mong baligtarin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Give, and God will be given back to you. May problema ka financial? There is no other solution is, according to the words of God, be faithful in your giving. Young people, may allowance ka? My question to you is, did you give your tithes out of your allowance coming from your own parents? Ang tanong ko, exempted ka dyan? Exempted ka sa tithes mo, exempted ka sa offering mo, exempted ka sa mission giving mo, exempted ka. Saan mo kukunin yan? Sa tatay mo, sa nanay mo, saan mo kukunin yan? Young people, saan nyo kinukuha ang inyong tithes? Saan nyo kinukuha ang inyong offering? Saan nyo kinukuha ang inyong first fruits? Sa nanay nyo, sa tatay nyo? Hindi yan doon. Out of your own allowance. Hindi na burden ng iyong mga magulang yan. Sa amin, pag mayroon kaming tawag nito, youth camp, yung mga young people doon, sa bawat miyembro, sabi nila, Pastor, pwede bang magpaulipon? Ibig sabihin, mamamasukan siya doon isa na, sabi niya, pwede bang makasama ko dyan sa paglalaba? O sige, dito sa bahay ko, mayroon akong kailangan ko ng tagalaba. Mga young people nandun, tagalaba. Pagkatapos, itong allowance mo. Ay, pero pagsikapan mo yan. Kailangan ko ng tagalinis ng bahay ngayon. Mga young people, wala pang budget sa camp, kailangan ko. Pagkatapos may camp, pagkatapos wala kang ginagawa, hindi mo pinagsikapan yan. Hindi mo iti-treasure yan. Diba, amen? At madaling magkaroon ng pera pag masipag. Mga young people, madaling magkaroon ng pera pag masipag. Nay, alam mo ba na nagluto ako, Nay? Anong niluto mo? Yung itlog. Nilagang itlog. Ano yan? Hard-boiled egg. Nilaga ko yan ng 2 oras, Nay. At least nagluto ng itlog, di ba? Amen. Anak, ang bait mo ba? Ano bang kailangan mo? Di ba, simple lang yan eh. Simple lang naman yan, pero pag wala kang ginagawa, wala kang blessing, wala kang pera. Tayo, Kristiyano, may problema tayo sa finances? Give. Be faithful. Huwag ka magsabi, Pastor, wala na akong pera. Magbigay pa daw ako. Hindi ganon.
Suffering. Suffering. Minsan sa kasalanan natin pong nagagawa, nagdurusa tayo. Minsan sa mga sakit na tayo din naman ang may gawa, nagdurusa tayo. Huwag kang mag-alala. According to Romans chapter 8, verse 23, we groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. In a moment and the twinkling of an eye, at the last trump, the dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. One day, this body which is corruptible, one day will change it into incorruptible body. Hintay lang tayo. Amen? Amen, Christian? But the foolish. Pag nakaramdam ng problema, saan tatakbo? Lalaki, pag nakaramdam ng problema, saan tatakbo? Sa barkada. At nandun sa barkada, anong gagawin? May problema ko, pare. Kaya magandang aming miss. Bahay talagang, halika. Anong gagawin? In Proverbs chapter 31, verse number 6 and number 7, ito ang magandang takbuhan ng mga lalaking mangmang salita ng Diyos. The Bible said, give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of a heavy heart. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Kaya paglango yan, ang kala niya siyang pinakawalang masaya. Kalimutan ng problema. Ang problema, pag nagising, nadoble ang problema. Kaya wag tayong maging mangmang. Amen? Pag may problema tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Not just economics, not just sufferings. We should build our house to withstand all storms of life. Also death, kamatayan. Ang tanong ko, pag ikaw ay namatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Dalawa lamang paruroonan ng tao, langit, impyerno. Wala sa gitna. Walang purgatorio sa Bible. Pag tinanggap mong Panginoon, langit. Pag tinanggihan mong Panginoon, impyerno. Alam mo ang kinalulungkot natin bilang mga Kristiyano? Namatay ang ating mahal sa buhay, hindi tumanggap sa Panginoon. Kahapon, habang ako nagdadrive, tumawag yung aking kapatid na babae from Bacolod. Sabi niya, boy, si Tio ganito, patay na. Ganun ba? Nung ako'y naging Kristiyano, much more nung ako'y naging pastor, nabalitaan niyang hindi ako nagpulis. Siya ang taong galit na galit sa akin. He is my uncle best friend. Inuwi ko. Umuwi ako sa kanya. Akala niya, ako pa rin ang dati. Pag-uwi ko ng ganyan, naglagay siya ng videoke. Binigay sa akin ng microphone. Sabi ko, Tito, pastor na ako eh.
at minura niya ako. Malis ako. Hinintay ko pa ang ilang taon. And I think it was just 2 years ago. Pinisita ko siya ulit. Kahiga na siya doon. Nag-try ulit akong baginan siya ng salita ng Diyos. Thanks be to the Lord. Tumanggap siya sa Panginoon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And thy house. Kahapon sabi ko, Amen. Tumanggap yung aking tito bago man siya umalis. Ang tatay ko, lasinggero. Lahat ng aking kapatid, kalaban niya. Minsan nagkaroon siya ng sakit, cancer. Sabi ko, Tay, dito ka sa akin. Nung nandun siya sa akin, panahon ko upang bahaginan siya ng salita nang tumanggap siya. Salamat sa Panginoon. Pumunta siya sa langit, tatay ko yun eh. Kaya pumunta siya sa langit, di ba? Tatay ko, tumanggap siya sa Panginoon eh. Tatay ko. Bumisita ngayon yung nag-iisa niyang kapatid, tiyuhin ko, sa parte ng tatay ko. Yung isa kong tiyuhin kanina, parte ng nanay ko yun. Sabi ng aking tiyuhin, nung bahaginan siya ng salita ng Diyos, sabi niya, I know that I am not a returnee. I am a surrendery. Nung ako'y bagong Kristiyano, ilang beses ko siyang bahaginan ng salita ng Diyos, ayaw niya, ayaw niya, ayaw niya, ayaw niya. On the last time, on the day ng aking tatay nakaburol, muli niyang napakinggan salita ng Diyos. And he said, I am not a returnee. I am a surrendery. And I know he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. Ikaw at ako mamamatay. Purihin ng Panginoon. Itong katawan na ito, muling papalitan ng Panginoon ng katawan na hindi na mamamatay. Kamatayan, may solusyon ako dyan. Kagaya ni Pablo. 1 Corinthians chapter 15, verse 55. Ang solusyon ng kamatayan, hindi yung hindi mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Ang solusyon ng kamatayan, sinusolusyonan na kasama ng ating Panginoon. Nung siya'y mamatay sa cross ng Kalbaryo. And Paul said, oh that, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin. The strength of sin is the law. But thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Si Jesus, kay Jesus, mamamatay man itong aking katawan, bubuhayin ng Panginoon. As Jesus said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. May solusyon ng Panginoon sa kamatayan. Si Jesus. But the last, the final judgment, the final storms of life, that one day we will face judgment. That one day we will face God. Kaya pag hindi mo natanggap ang buhay na walang hanggan sa Panginoon,
buhay, call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say. As Jesus said, not everyone that calleth me Lord, Lord shall not enter into the kingdom of heaven. The foolish man one day will stand before God. And he faces his final judgment. Ang ating buhay na hindi naitayo, naitatag sa salita ng Diyos, sa Panginoon. Pag hindi mo natanggap ang buhay na walang hanggan. My last verse to you is this, Matthew 7:27. The Bible said, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell. What is the next phrase? The last phrase? And great was the fall of it. Hindi ka ba natatakot niyan? And great was the fall of it. Amen? Hindi ka nagdesisyon. Hindi mo na itatag. Ayaw mong maghirap. And then one day we will face judgment. Matagpuan that you are a foolish builder. As the Bible said, it fell. Your house that you build, it fell. Not only that, great was the fall of it. Kailan ka magdidesisyon? Bukas. Kailan natin baguhin ang ating kaisipan? Kailan natin desisyonan na hukayin natin hanggang sa maabot natin ang tamang pundasyon? Kailan natin sabihin sa ating sarili, ito'y salita ng Diyos, not unless itong salita ng Diyos may tatatag ko ang aking buhay. One day I will face God. And on that day when I face God, God will said, well done, my son. Well done. Or one day we will face God as God said, you're a foolish builder. Amen. Let's come to the Lord in prayer. May I request everyone to please stand up. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon o Diyos, sa paalala mo sa amin. Darating ang araw, ang lahat ng aming pinagsikapan, ang lahat ng aming itinayo, darating ang pagsubok. Darating ang unos, bagyo. Ang lahat ng binuo namin sa buhay, dakilang Diyos. Susubukin ang ulan, susubukin ang bagyo. Makakatayo kaya ito. Ang uling bagyong darating, ang bagyo ng pag-uusga, harap kami sa iyo. Ano ang ginawa namin sa iyong salita? Salamat na kilala ka namin. Salamat na ikaw ang pundasyon. Salamat sa iyong salita. Ang aming pagpapagal, kagaya ni Pablo, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Kagaya ni Pablo.
na ang kanyang buhay na itayo sa bato kay Kristo. Wala siyang pangamba. Kami din, Panginoon, sa aming panahon. Ito ang iyong mga anak. Ito ang iyong tao. Parati mo kaming dinadala, Panginoon, sa prinsipyo ng iyong salita. Sa pagganap ng iyong salita. Salamat po. Inihanda kami sa huling pagsubok na mangyari sa aming buhay. Ngunit ngayong umaga, handa ba kaming tanggapin? As on that day, the Lord will say to me, "Why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" Or one day when we face God, God will say, "Well done, my son. Well done, good and faithful servant." Salamat po. Salamat, Panginoon, tinuruan mo kami. Salamat sa church nito na inyo pong ginagamit upang turuan ang aming buhay. Maitatag ang aming buhay sa iyong salita. Pinupuri namin kayo, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tayo nakayuko, nakapikit na, nalangin, Pastor Rudy, God bless you. Open your eyes. Tingin kayo sa akin. Lahat tayo tumatawag ng Panginoon. Panginoon. But the message says, let it not just be a mere confession. One word that strikes me is when we say, Lord, Lord, it will prove the choice that you make. Makikita yan sa desisyong ginagawa mo. Amen? Your choice defines you. Not your confession defines you. When you say, Lord, Lord, well, it's okay. Pero ang sukatan niyan is your choice in life. How do we do what He says? Why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? That is the issue. Not the calling of the Lord, Lord. The issue there is, ginagawa mo ba yung sinasabi ko? We cannot impress God by calling Him Lord. What He is looking at us, to us, is the proof of our inner conversion. Doing what He says. Amen? It is not a question of salvation. It is the question of our life. Paano ba natin ginagawa yung salita ng Diyos? Kasi our choice proves the reality of our conversion. Tama ba? Ang sabi nung Corinthians, hindi ba? If any man be in Christ, he is a new creation. All things pass away. Bago na.
Paano tayo nagdidesisyon sa Panginoon? And then we call Him Lord, Lord. The message is very clear. We must build our life on the very foundation of the Word of God. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon, and I believe, nangusap sa bawat isa sa atin, and you want to make a special decision for God. Amen? I know you're saved. You accepted the Lord Jesus Christ. Lahat tayo nag-aangkin yan. Pero you know what the problem is? We miss. Sometimes we miss to follow His Word. We miss to follow what the Holy Spirit wants in our life. And maybe this morning, nakita natin yung ating mga lapses na hindi pala Panginoon, Panginoon. Nakita natin na gusto pala ng Diyos, sundin natin yung mga napapakinggan natin. Tama? Nangusap sa atin ng personal. At kung nangusap sa iyo ang Panginoon, meron kang desisyong nabuo sa puso mo, Panginoon, from now on, nais ko pong sumunod sa sinasabi mo. Hindi sa sinasabi ng sarili ko. Can you step forward and bring that decision here in front of the altar? Come on. Sige, kapatid. As close as you can. Panginoon, may napakinggan po akong nais ninyong gawin ko ngayong umaga. Salamat po. Manalangin tayo. Ama, salamat hindi kami magsusulit sa tao. Sa inyo kami magsusulit. Haharap kaming lahat sa inyo isang araw. At uuriin ninyo kami. Totoo ba ang aming pinapahayag na Panginoon? Malinaw po ang mga babala ninyo. Hindi lahat ng tumatawag sa inyo ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa inyong kaharian. But only those who do your will and do your word. Yun lamang, Panginoon. Gumaganap ng inyong mga salita. That is the proof of our true conversion. Holy God, thank you so much for your people. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu, na habang kami nakikinig, kinakausap kami, na kung minsan nagmamatigas ang puso namin, na parang hindi namin matanggap ang aming mali, but still, ang banal na Espiritu ay nangungusap at nagsasabi sa amin, mali kami, mali kami, mali kami. And so this morning, buong kababaang loob, Panginoon, alam ninyo ang aming mga puso. And you know the very reason why we come here in front of your altar. Meron kaming desisyong dala-dala, Panginoon, na nabuo sa amin. Nawa, ang desisyong ito ay pagpalain ninyo sa buhay namin. Nawa, Panginoon, na sa paglabas namin sa simbahang ito, tunay nga na ang desisyong ito ay makita sa amin. Sapagkat ito ang nagpapakilala sa amin. Dito, nakahayag kung sino ang tunay na kami. Kung totoo ba ang sinasabi naming Panginoon, Panginoon, Panginoon. O Diyos, salamat po sa inyong mga tao
At kung meron man po sa amin dito ngayong umaga, nang wala pa siyang katiyakan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa kay Kristo, na kung siya'y mamamatay, hindi niya alam kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa. Kapatid o kaibigan, palaging naririnig mo sa panawagan sa pulpitong ito, tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Sapagkat ang wala kay Kristo ay sa impyerno pupunta. Palagi. Hindi nagkulang ang salita ng Diyos. Ngayong umaga, muli siyang nananawagan sa iyo. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka sa maikling panalangin ito. Panginoon, patawad sa aking mga kasalanan. Narinig ko sa salita ninyo na si Jesus ang pundasyon ng buhay. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking kasalanan. Sino ka man. Pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan at tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Simula po sa araw na ito, nais kong sumunod sa sinasabi ninyo. Salamat po sa biyayang kaligtasan na kaloob ninyo. Kaibigan, kung ikaw yan, at tinanggap mo ng buong puso ang Panginoon, tapat ang kanyang pangako. Humayo ka ng panibagong buhay at panibagong pagdedesisyon. Sa atin na mga kapatid, ang Diyos ang magpala sa desisyong ating ginawa ngayong umaga. O aming Amang Banal, may the double portion of your blessing from your word be upon us. Continue, please, Lord, to bless each and every one of us. Salamat po, Panginoon namin. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Ang mga ngaral na inyong ginamit, siya po'y pagpalain ninyo. Sa inyong lahat ng kaluwalhatian at kapurihan, sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. And all God's people will say,